Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin ang Diyos. Ang parangal at luwalhati ay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay mabuti at tapat. Sa mga panahong ito, marami ang umaalala patungkol sa paghihirap, kamatayan at pagkabuhay na muguli ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po masamang alalahanin ang paghihirap at kamatayan ng ating Panginoon. At kinakailangan nga po ay palagi natin itong dapat gawin. Merong sinasabi sa Aklat ng mga Hebreo, Kapitulo 12, talatang 3, na lagi nating pakaisipin yung pagtitiis ng ating Panginoong Jesucristo para wag tayong panghinaan ng loob. Mabuti po na alalahanin natin palagi sa ilalim ng katotohanan ang patungkol po sa paghihirap at kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang mensahe po na ito ay magdudulot ng kalakasan sa mga kagaya nating tunay na mananampalataya at kabilang sa sambahayan po ng Diyos. Bago po sa pag-aaral ng kanyang salita, tayo po'y umawit. Beautiful Savior. Hallelujah. Bigyan natin ng parangal ang Panginoon. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Son of God, Son of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Isa pa po. Awitin natin lahat. Jesus, beautiful Savior. Jesus. Amen. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, love of God, love of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. Bow to worship you. How wonderful, how beautiful.
I will sing. Awitin natin, I will sing. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Isa pa, I will sing, and I will sing forever. Jesus, I love you. Wonderful, how beautiful, name above every name. Yes, amen. Hallelujah. Jesus, your name, name above every name. Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat meron kaming maluwalhati at napakagandang tagapagligtas sa katauhan ng aming Panginoong Jesucristo. At sa kabila ng kanyang kalwalhatian, sa kabila ng kanyang karangalan, dahil sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin, iniwan niya po ang kalwalhatian ito upang abutin kami sa aming mga kalagayan. Hindi lamang bumaba dito sa lupa upang magkatawang tao, bagkus ay nagbata ng kahirapan at pagtitiis, kamatayan at kahihiyan. Alang-alang na ang bawat isa po sa amin na makasalanan, nagtataglay ng mga katangiang marapat sa iyong pagtakwil at galit, ay makatanggap ng karapatan na mapabilang sa inyong sambahayan sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa ginawa ng aming pong maluwalhating tagapagligtas. Salamat po, pagpalain niyo po kami sa araw na ito, sa pakikinig ng inyong mga salita. Nawa po'y maging kadulutan ng ikatitibay ng aming pananampalataya, ang mga bagay na aming pong mapapakinggan. Kung meron po kayong maaaring masumpungan sa amin, mga pagkakasala, mga ginawa po naming hindi sang-ayon sa inyong kalooban, patawarin niyo po kami. At patuloy po namin inaangkin ang pamamagitan ng inyong banal na dugo, aming Panginoong Jesucristo, na tumigil sa krus ng Kalbaryo nung kayo mamatay, upang ang aming paglapit at pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa inyo, aming Ama. Maraming salamat po. Ang pagpapala niyo po ay sumagana sa bawat isa po sa amin. Sa tulong ng Banal na Espiritu, patuloy naming maunawaan ang inyong mga salita. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sa aklat po ng Juan, Kapitulo 11, talatang 28 hanggang 29. Ito po yung ikalimang wika, uli sa 7 wika
bago mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang nabanggit niya doon sa panglimang huling wika ay yung nauuhaw ako, I thirst. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Meron doong isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng espongha, basa ng suka sa isang tukod ng isopo at kanilang inilagay sa kaniyang bibig. Nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus, nakaranas muna ang Panginoon ng matinding paghihirap sa katawan sapagkat siya'y hinagupit ng maraming beses. At pagkatapos na siya'y hagupitin, bugbugin, ay ipinapasan yung krus sa kanya papunta doon sa Golgota, yung lokasyon kung saan siya ipapako at mamamatay. At hindi pangkaraniwang hirap yung pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi pangkaraniwang pagtitiis ang kanyang pinagdadaanan ng mga panahong ito. Kaya nung sabihin niya na siya'y nauuhaw, literal po na talagang nauuhaw ang Panginoon. Kung paanong tayo ay nangangailangan ng tubig kapag tayo nauuhaw. Hindi nagpapabiro ang Panginoon sa mga panahong ito. Pastor Alidia, magandang umaga po. Hindi nagpapabiro ang Panginoon sa mga tagpong ito na siya din po ay nauuhaw. Lalo't ang kanyang pinanggagalingan ng uhaw ay dahil nakakaranas siya ng extreme dehydration. Kapag kasi ang isang tao ay naglabas na ng napakaraming dugo sa kanyang katawan, ay makakaranas po ng matinding uhaw yung isang tao. E noong mga panahon pong ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay binugbog na at talaga namang nilatayan ng napakaraming latay sa katawan. Hinampas ng napakaraming panghampas at ang kanyang katawan ay puno ng sugat na nagdulot po ng maraming pag-agas ng dugo. Kaya po, hindi lang yung mga panghampas o yung mga sugat, yung hirap ng damdamin na kanyang nararamdaman. Sama-sama na po yun. At yun po ay dahil sa dakilang pag-ibig niya sa mga kagaya nating hindi karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Dahil sa kanyang dinadanas physically, ay nakaranas po siya ng extreme dehydration na kung saan talagang literal na nauhaw ang ating Panginoon. Pero ganun pa man, sa maraming pagkakataon, sa John chapter 4, sa Jeremiah chapter 2, binabanggit palagi na ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang bukal ng tubig ng buhay. Paano mangyayaring mauuhaw ang Panginoon? Samantalang siya ang pinanggagalingan ng tubig ng buhay. The fountain of living waters. At dito makikita natin na merong mga kadahilanan sa ikabubuti natin kung bakit nangyari ito. At ang isa pa natin makikita kung bakit sinabi ng Panginoon na siya ay nauuhaw habang siya ay nakapako sa krus, upang tuparin yung mga hula na sinasabi ng mga propeta. Kagaya ng sinabi ng isang salmo sa kapitulo 69, talatang 21. Sabi, binigyan naman nila ako ng pagkaing mapait at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na maiinom. Ito po'y mula sa isang awit na tumutukoy bago sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo kung ano yung kanyang sasapitin sa krus ng Kalbaryo. Hinula na po sa lumang tipan na itong mga salitang ito ay babanggitin ng ating Panginoong Yesus habang siya'y nakapako sa krus. At nangyari po yon. John chapter 19 verse 28, pagkatapos nito,
pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauuhaw ako. Isa sa dahilan kung bakit sinabi ito ng Panginoong Jesus, liban sa literal talaga siyang nauuhaw, ay para matupad yung sinasabi ng hula. Matupad yung sinasabi ng mga unang mga lingkod ng Diyos patungkol sa mangyayari sa ating pong tagapagligtas. At ang isa pang dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay nauuhaw, ay upang ipakita sa atin at magpakita ng halimbawa sa atin na sa kabila ng kanyang hirap na dinadanas, nandoon pa rin yung kanyang pagnanasa na makatupad sa mga sinasabi ng kasulatan. Madalas, kaya nating sumunod sa Panginoon kapag madali yung ating pinagdadaanan at madali yung pinagagawa sa atin. At madalas tayong tumatanggi sa pinagagawa ng Panginoon kapag mahirap yung pinagagawa at alam nating merong pagtitiis na dadanasin kapag ginawa natin yung isang bagay. Pero dito nagpapakita ang ating Panginoong Jesucristo ng halimbawa na kahit dun sa tagpo na siya po ay nahihirapan, na kahit nandoon siya sa tagpo na siya ay nakapako sa krus, dumadanas ng matinding hirap, pasan-pasan ang kasalanan ng buong sanlibutan. Parating ang galit ng Ama na dapat ay para sa atin, pero patungo sa Kanya. Ay nandoon pa rin yung laan na puso ng ating Panginoong Jesucristo na sundin yung kalooban ng Ama. Ito pa rin yung sinasabi ng mga kasulatan. Kaya po, ito po ay hamon sa atin. Na kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang laan na sumunod sa mga panahon na madali ang sitwasyon. At para bang magiging maganda ang resulta para sa Kanya. Nagpapakita ng hamon sa atin yung nangyari sa ating Panginoong Jesucristo na dapat ay handa rin tayong tumupad sa sinasabi ng mga salita ng Panginoon kahit doon sa tagpo na ang magiging resulta ay hindi maganda para sa atin. O kahit doon sa tagpo na dumadaan tayo sa matinding hirap. Marami pong mga ganyang klaseng mananampalataya na napipigilan na sila sa kanilang pagsunod sa Panginoon dahil nahihirapan na sila. Ito po ay nagpapakita ng napakagandang halimbawa sa atin na ang ating Panginoong Jesucristo ay handa pong sumunod sa sinasabi ng kasulatan kahit na siya po ay nasa tagpo na siya ay nahihirapan. Alam niyo ba na isang bagay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos na tayo po ay magbata ng pagtitiis sa paggawa ng mabuti. Sa maraming pagkakataon ng buhay natin, nagbabata tayo ng pagtitiis dahil sa paggawa natin ng masama. Marami ang nagkakaroon ng karamdaman dahil lugmok sa bisyo. Marami ang naghihirap sa pananalapi dahil lugmok sa pagsusugal at kawalan ng kasapatan. It's about time bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon sa bago nating pagkatao na magkaroon tayo ng patotoo ng paghihirap at pagtitiis alang-alang sa ating pagsunod sa Kanya. At isang paraan ito para mabigyan natin ng lugod ang ating Panginoon. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 19. Sapagkat ito'y kalugod-lugod, kung dahil sa buding ukol sa Diyos, ay magtiis ang sino man ng mga kalumbayan na magbata ng di matuwid. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin ng may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin ng may pagtitiis. Pakinggan po natin ito. Ito'y kalugod-lugod
sa Diyos. Kung tayo po ay nagtitiis dahil sa paggawa ng mabuti, ito daw po ay kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa. Ang Panginoong Jesucristo po ay nag-iwan ng halimbawa sa atin. At yung isang tagpo na po na ang ating Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus at sinabi niya, nauuhaw ako. At ang layunin talaga kung bakit niya sinabi yon ay para matupad ang sinasabi ng kasulatan. Ang sabi po doon sa ating binasa, upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Ibig sabihin ay intentionally, talaga namang nagpasya ang ating Panginoong Jesucristo sa kabila ng kanyang pagtitiis na dinadanas na sabihing, nauuhaw ako. Ang totoo, meron ng unang alok yung mga Romanong sundalo sa kanya eh. Binigyan siya ng alak na may halong apdo. Sabi sa aklat ng Marcos, ang pagkakaalam ko, alak na may halong mira. At kung bakit pinapainom sa kanya ng mga Romanong sundalo yon ay para maibsan yung hirap na kanyang dinaranas. Dahil meron pong tinatawag na narcotics, yung hinalong alak at mira, na kapag ininom yun ng Panginoong Jesucristo, kahit papano ay mababawasan yung hirap na kanyang dinaranas. Pero tinanggihan ng Panginoon yun. Nung sinabi niyang nauuhaw siya, ay ang layunin niya ay hindi para maibsan yung uhaw na nararamdaman ng kanyang pisikal. Ang unang dahilan ay upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Isipin niyo po yon, hanggang doon sa pinakamahirap na tagpo ng ating Panginoong Jesucristo, laan pa rin siya na sumunod sa sinasabi ng kasulatan. Nandoon pa rin po yung pagnanasa, nabigyan ng lugod ang Ama sa paraang sumusunod siya sa kalooban ng kanyang Amang nasa langit. At nagpapakita ang ating Panginoong Jesucristo ng halimbawa para sa atin. Kaya mga kapatid, kung tayo po'y dumadanas ng paghihirap, pagtitiis, dahil sa paggawa natin ng mabuti, kalugod-lugod po yan sa Panginoon. Kung noon, sa dati nating buhay, nagtitiis tayo dahil sa paggawa ng masama, at nagagawa nating ipaglaban o ilaban yung pagtitiis na ating dinaranas na ang kadahilanan ay dahil sa paggawa ng masama. Kapatid, kung tayo naman ay nagtitiis dahil sa ating paglilingkod sa Panginoon, dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, nawa po'y hindi marinig sa atin yung ayoko na maglingkod sa Panginoon, ayoko na magpatuloy. Meron nga po akong minsan nakikita sa gawain na lang ng Panginoon yung struggle ng pagkaantok, natutulog sa panahon ng gawain. Bahagi ng pagtitiis, lumabang ka naman. Kung ikay lumaban sa paraang nilabanan mo yung sarili mo na magising ka, alang na makapakinig ng salita ng Panginoon, nagtitiis ka alang-alang sa paggawa ng mabuti. Maliit na bagay, ngunit nabibigyan ng lugod ng Panginoon. Kasi po, nagagawa nating batayin yung hirap, alang-alang na mabigyan ng lugod ang ating Panginoon. Kaya po, makikita natin kung bakit sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo ay para mag-iwan ng halimbawa sa atin na kahit sa gitna ng hirap at pagtitiis ay lagi tayong maging laan. Lagi tayong tulungan ng Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu na magkaroon tayo ng puso na handa pa rin sumunod kahit tayo po ay nahihirapan. Ang isa pa pong nakikita ko kung bakit sinabi ng Panginoon yung salitang nauuhaw ako, paghahanda po ito doon sa kanyang susunod na napakahalagang sasabihin. Ano po yung sunod na napakahalaga niyang sasabihin? Yung salitang tapos na. It is finished. Alam nyo,
Nung sabihin ng Panginoon na it is finished, ibig sabihin ay naganap na niya ang lahat ng ipinagagawa ng Ama para sa Kanya upang mabigyan ng katugunan ang pangangailangan ng sangkatauhan pagdating sa kaligtasan. Kaya po, nung sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, yung nauuhaw ako, naniniwala po ako, para masustain pa yung kanyang sarili na buhay at malakas, upang masabi niya yung susunod na napakahalagang salita na dapat niyang sabihin. Ano po ang nais iparating nito sa atin? Mga kapatid, meron ba tayong mga bagay na gustong tugunan para sa ating sarili? Na ang totoo, kaya nating gustong matugunan ito para sa ating sarili, hindi para talaga sa atin, kundi para sa iba. Meron ba tayong mga hinihiling sa ating mga panalangin sa Diyos, na kaya natin hinihiling ito, hindi talaga para sa atin, kundi para marami ang mapagpala? Sinabi ng Panginoong Hesus ito, nauuhaw ako. Marahil lang nakikita natin ay yung kanyang pisikal na pangailangan pagdating sa tubig. Pero ang totoo, sinasabi ito ng Panginoong Hesus to sustain Himself at the cross, upang masabi yung susunod na napakahalagang salita, tapos ko na yung dapat kong gawin. At para matupad yung sinasabi ng mga hula. At ang lahat ng yon ay para sa kapakinabangan ng bawat isa po sa atin. Alam niyo po, meron tayong mga panalangin. Madalas sa mga pastor, naririnig ko po, Pastor, ang prayer ko po ay magkaroon kami ng sasakyan. Pastor, ang prayer ko po ay magkaroon kami ng gusaling sambahan na mapagdadausan ng gawain. Mga pagnanasa na kung minsan ay masasabi nating kagustuhan ng isang lingkod ng Panginoon. Pero kung bakit man ginugusto ito ng mga lingkod ng Diyos, ay para sa kapakinabangan ng nakararami. Merong mga kahilingan na dinadaing ang ating mga puso na ang totoo, hindi lang para sa ating sariling pangailangan, kundi dahil para sa pangailangan ng mas nakahihigit pa. At ito yung isa sa mga ipinapakita ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay nauuhaw. Sinabi niya yon to sustain Himself at the cross para matupad yung sinasabi ng mga hula at upang masabi yung huling salita, isa sa mga huling salita na sasabihin niya na natapos ko na. It is finished. Nagampanan na niya yung ipinagagawa sa kanya ng Ama. Ang isa pa pong nakikita ko rito na dahilan kung bakit ito po ay nasabi, ito po ay paghahanda sa kanyang sarili na tanggapin yung kabuuan ng nilalaman ng saro na kanyang iinumin mula sa Ama. Kung maalala po natin, bago po tayo manalangin, bago hulihin ang ating Panginoong Jesucristo, siya po'y nanalangin sa Garden of Gethsemane. At doon po sa Garden of Gethsemane, lumabas sa kanyang panalangin yung salitang, kung maaaring alisin niyo po ang sarong ito, pero hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban po ninyo. Ang ibig sabihin po nung saro, ang nilalaman po ng saro na maaaring alisin sa kanya ay yung galit po ng Diyos. Ang nilalaman po ng saro na yon ay yung galit ng Diyos na dapat ay para sa iyo, na dapat ay para sa akin. Tayo ang karapat-dapat sa galit ng Diyos. Pero bakit ang Panginoong Jesucristo ang iinom nun para sa atin? Kaya po, nung sabihin ng Panginoon na kung hanggat maaari lang ay alisin itong sarong ito sa akin,
At dumating sa tagpo na nung siya'y nakapako sa krus, sinabi niyang, nauuhaw ako. Maaaring literal na tubig talaga ang kailangan niya. Pero ang isa sa maaari nating makita dito ay yung pagiging handa niya na inumin yung kabuuan ng nilalaman ng saro. Walang iba kundi yung galit ng Panginoon o yung galit ng Ama na dapat ay para sa atin, ngunit mapupunta sa Kanya. He is too much willing to absorb the full anger and the wrath of God, at tayo dapat ang tatanggap nun, pero sa Kanya po napunta. At nung sabihin niyang, nauuhaw ako, iinumin ko yung saro ng kapaitan, yung saro na ang nilalaman ay ang galit po ninyo, alang-alang sa ikaliligtas ng bawat isa po sa atin. Purihin ang Panginoon. At ang totoo, nung sabihin ng Panginoong Jesucristo, nauuhaw po siya, ay upang matugunan ang totoong uhaw ng bawat isa po sa atin. Ulitin ko po, nung sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, nauuhaw ako, kapatid, ano ang nararamdaman mong uhaw ngayon? Uhaw sa pagpapahalaga? Uhaw sa mga bagay na kinakailangan natin sa mundong ito? Na kapag ka natanggap natin ay hindi naman talaga nagbibigay ng totoong kasapatan at kagalakan? Kapatid, sinabi ng Panginoong Jesucristo, nauuhaw ako, sapagkat ang gusto talaga ng Panginoon ay matugunan yung uhaw na talagang nararanasan ng bawat isa po sa atin. Naalala ko po ang ating Panginoong Jesucristo, nung kausap niya yung babaeng Samaritana sa John chapter 4, sinabi niya, meron siyang binanggit doon pwede bang makiinom ako sa iyo? Merong isang babaeng nag-iigib. At nagpakita ang Panginoong Jesucristo ng gesture na siya po ay nauuhaw. Sa paraang humihingi siya ng inumin dun sa babaeng umiigib sa balon. At ang sabi ng babae, isa kang Hudyo, isa akong Samaritana. Bakit ka nakikipag-usap sa akin? Bakit ka humihingi ng inumin sa akin? Pero ang sabi ng Panginoon, kung alam mo lang ang ipinagkaloob ng Diyos at kung sino ang nakikiinom sa iyo, baka ikaw ang manghingi sa akin para bigyan kita ng tubig na nagbibigay ng buhay. Ang totoo, ginawa lang ng Panginoon na paraan na sabihin, nauuhaw ako para abutin yung pangangailangan ng babae. Para abutin yung pangangailangan ng totoong uhaw ng babae. At ganun din po sa atin, mga kapatid. Sinabi ng Panginoong Jesucristo yung salitang, nauuhaw ako, I thirst. At ang totoo nun, ay hindi para sa kanyang sariling katugunan, kundi para tugunan ang mga uhaw ng bawat isa po sa atin. Marahil tayo po ay nasa isang uhaw ng pagnanasa na lumaya sa kasalanan. Kagaya ng babaeng ito, na meron ng ilang kinakasamang lalaki at namumuhay sa ilalim ng kasalanan. At nandoon na yung kaisipan, gusto kong lumaya sa maling klase ng pamumuhay. Sinabi ng Panginoon, gusto kong uminom. Bigyan mo ako ng inumin. Pero ang totoo, kaya sinabi ng Panginoon yon, para lumabas yung katotohanan na ikaw ang totoong nangangailangan ng inumin at ako ang magbibigay ng totoong inumin sa iyo na kailanman ay hindi ka na mauuhaw. Sinabi ng Panginoong Hesus na nauuhaw ako. Sa umagang ito, I thirst. Panglima sa huling sinabi ng Panginoon. Ang totoo, ang gustong palabasin ng Panginoon ay yung damdamin ng bawat isa sa atin na umaamin. Tayo ang totoong nauuhaw at nangangailangan ng tulong ng Panginoon. Just to caught up our attention. Nauuhaw ang Panginoon. Kailangan niya ng tubig. Parang tayo yung babaeng Samaritana, ikaw, nauuhaw ka. Di ba ikaw ang bukal ng tubig ng buhay?
Ngayon, ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, kung nalalaman mo lang kung ano ang pwede kong maaaring maibigay sa iyo. Just to caught our attention. Kasi iniibig tayo ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami sa umaga pong ito, sa iyo pong kabutihan at katapatan sa aming pong mga buhay. Isa pong mabuting bagay na dilihin po namin ang inyong mga pagtitiis at paghihirap. Sapagkat ito po ay nagpapalakas ng aming pong mga pananampalataya. Salamat po sa iyo pong buhay na laang ihandog sa krus ng Kalbaryo para sa ikatutubos namin sa aming mga kasalanan upang maialis kami sa tiyak na patutunguhan po namin. Walang iba kundi sa galit ng Ama, sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Maraming salamat po sa umagang ito dahil minsan naming napag-aralan ng isang salita na nabanggit ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya mamatay, nauuhaw ako. At ang totoo, binabanggit ito ng Panginoon. Hindi dahil sa kanyang pisikal o sariling pangangailangan, kundi para maging halimbawa sa amin na kahit sa gitna ng pagtitiis at hirap, ay lagi siyang handang tumupad sa sinasabi ng kasulatan. Ito po'y para sa amin upang kuhain ang aming mga atensyon na talagang kami ang totoong nangangailangan ng tubig ng buhay na walang ibang makapagbibigay sa amin kundi ang aming Panginoong Yesus. Ama, maraming salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Salamat po sa inyong mayamang biyaya at kahabagan na nagdulot po sa amin ng panibagong buhay. Bagong buhay na nagdala sa amin sa bagong estado na inari niyo po kaming matuwid at ibinilang sa inyong sambahayan. Ibinilang na banal at nararanasan namin ang tulong mula sa banal na Espiritu at sa inyong mga salita na umihikayat sa amin na mamuhay ng may kabanalan. Salamat po sapagkat mayaman ang inyong pag-ibig para sa amin na nagdulot ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, na makikibahagi kami sa kalwalhatian ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na nanonood po ngayon sa live na ito. Kayo po ang nakakaalam sa bawat hinaing ng kanilang mga puso, sa bawat dalangin na nais po nilang iparating sa inyo. Ang tanging ko pong magagawa ay sumang-ayon sa kanila pong mga panalangin, sang-ayon sa inyong kalooban. Salamat po sa araw na ito. Pagpalain niyo po kami, pagpalain niyo po ang bawat isa. At kami po ay patuloy na magsitanggap ng pabor na nanggagaling po sa inyo. Sa inyo po lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagdakila. Sa ngalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Pagpapala po ng Diyos